ang ating pong Panginoon. Hallelujah. Thank you, Jesus. Thank you, Jesus. Salamat sa kabutihan ng ating pong Panginoon. At muli, nais ko po munang magpasalamat sa Panginoon sa pagkakataon pong ibinigay sa atin. Nais ko rin pong batiin ang ating pong mahal na Bishop at ang kanyang may bahay, Pastor Abioli, at ang kanyang pamilya. At salamat sa ating pong Panginoon. At sa inyo din po lahat, mga kapatid, isang mapagpalang umaga po at maraming salamat muli sa atin pong Panginoon, mga kapatid. Yan, kasama ko muli, kita ko si Sister Hazel, Brother Robin, puri ng Panginoon. And Chacha, hindi ko nakita, thank you, Cha. Salamat sa Panginoon. Si Sister Sinaida, puri ng ating Panginoon. Masaya ang aking puso na muling makita sa gawain ng Diyos. Hallelujah. So wala pong pagtatagal, mga kapatid. Samahan niyo po ako sa aklat po ng Exodus chapter 3. Praise God. Salamat sa presensya ng ating Panginoon. Ayan, salamat po sa ating mga talented and anointed musicians at mga song leaders, mga kapatid. And to God be all the glory. Tunay napakasarap pong purihin ng Panginoon. Hallelujah, sa ating mga buhay. Sa 3 po ng Exodus, talata po ay 13 hanggang 15. Ganito po ang ating mababasa, mga kapatid. At sinabi ni Moises sa Diyos, narito, pagdating ko sa mga anak ni Israel at sasabihin ko sa kanila, sinugo ako sa inyo ng Diyos ng inyong mga magulang at sasabihin nila sa akin, ano ang kanyang pangalan? Anong sasabihin ko sa kanila? At sinabi ng Diyos kay Moises, ako yaong, ako nga. I am that I am. Oh, lalabas siya na yun. Thank you, Jesus. There is power in your name, Lord. At kanyang sinabi, kaya ito ang sasabihin mo sa mga anak ni Israel, sinugo ako sa inyo, ni ako nga. At sinabi pa ng Diyos kay Moises, kaya ito ang sasabihin mo sa mga anak ni Israel, sinugo ako sa inyo ng Panginoon, ng Diyos ng inyong mga magulang, ng Diyos ni Abraham, ng Diyos ni Isaac, at ng Diyos ni Jacob. Ito ang aking pangalan magpakailanman, at ito ang aking pinaka-alaala sa lahat ng mga lahi. Hallelujah, palakpakan natin ang Panginoon. Pagpalain ng Diyos sa kanyang mga salita, mga kapatid. Hindi po ba ating itaas ang ating kamay, tayo sama-samang manalangin sa ating Panginoon. Hallelujah, hallelujah. Praise God, all of us, and all of us. Thank you, Jesus, for your presence. Salamat po, Panginoon, sa iyong biyaya, sa iyong pag-ibig sa aming buhay, Panginoon. Salamat muli sa pagkakataon na kami po ay makakapakinig ng iyong mga salita, Panginoon. Sa pagbubukas ng iyong mga salita, Panginoon, ang iyong lingkod kasama ang aking mga kapatid ay nananalangin sa iyo. Pagkat wala kaming karunungan sa aming sarili, Panginoon. Ikaw lamang ang aming inasal. Nandito man ako for divine appointment and assignment, Panginoon. Kalooban mo ang mangyari. Pangungusap mo ang mangyari. Kapangyarihan mo ang makita. Hindi ang aming buhay. But as I preach your word, I pray a biblical conviction. Hayaan mong katagpuin ang bawat pangangailangan spiritual ng iyong mga anak sa lugar nito, Panginoon. Kailangan namin ang iyong presensya. Kailangan namin ang iyong kapangyarihan. Kailangan namin ang iyong karunungan, Panginoon. Patuloy kang manguna sa iglesia ito mula sa umpisa hanggang sa pagtatapos ng iyong mananagawain, Panginoon. I-sustain mo kami, Lord, mula sa oras na ito hanggang matapos yan, Lord, magpadala ka ng revival, Panginoon, sa aming kalagitnaan, Panginoon.
In the name of Jesus, hallelujah. Muli ko sinasaway lahat ng gawa ng kaaway, Panginoon. Anumang eksenang gustong gawin ng demonyo, Panginoon, o paggugulo na nais na gawin, pinapawalang bisa ko sa mga oras na ito sa kapangyarihan ng iyong pangalan, Panginoon Jesus. Kaya salamat, Panginoon, hallelujah. Ikaw na po ang bahala sa natitirang oras. Sa pangalan ng Panginoong Jesucristo ng aming Diyos, ito ang aming panalangin. Amen and amen. Hallelujah. Muli po mga kapatid, in a few seconds, purihin natin ang ating po Panginoon. Let's shout hallelujah. Praise God. Yes, come on. Hallelujah. Praise ye the Lord. Woo! Thank you, Jesus. Hallelujah. Purihin ka, Panginoon. Salamat po, Diyos. Hallelujah. Bago tayo makaupo, mga kapatid, sabihin po natin ang pamagat ng ating mensahe. The revelation of the name. Sa wikang Tagalog, mga kapatid, sabihin natin sa ating katabi, ang kapahayagan ng kanyang pangalan. Again, ang kapahayagan ng kaniyang pangalan. Makakaupo kayo lahat, mga kapatid. Praise God. Hallelujah. Sa Biblia, mga kapatid, kapag nagbibigay ng pangalan ang Diyos sa kanyang mga sabayan, sa kanyang mga anak, ito po ay meron pong malalim na kahulugan, mga kapatid. Merong isang magandang mensahe na nakabalot sa pangalan ng kanyang mga anak, sa pangalan ng kanyang bayan. Isa po sa mga halimbawa, si Adan, nang ibig sabihin ay tao o galing sa lupa. Si Abraham ay ama ng marami. Si Moses ay sinagip o inahon mula sa tubig. Si David ay minamahal o tinawag na a man after God's own heart. Si Noe ay mayroon pong ibig sabihin na pangalan na kapahingahan o kaaliwan. Si Eva, nangangulugan ng kanyang pangalan na buhay o nagbibigay buhay. Si Daniel, ang Diyos ang aking hukom. Si Isaias, ang Panginoon ay kaligtasan. Si Jose ay magdaragdag ang Diyos. So sa kanyang bayan, ang Diyos ay nagbibigay ng isang magandang mensahe sa pamagitan ng kanyang pangalan. Kaya lang, bagamat maganda yung pangalan ng tao, mga kapatid, minsan nagiging masama yung tao dahil sa kanyang pagtalikod sa Panginoon. Alala ko si Ahab, ang pangalan ng Ahab ay friend of God. Kaibigan ng Diyos. Pero alam natin si Ahab, asawa ni Jezebel, isa sa mga namuno sa Israel, mga kapatid, na masama ang kanyang naging pamumuno. Tumalikod siya sa Diyos at mas ipinakilala niya hindi si Yahweh na Diyos na makapangyarihan sa lahat, bagkus ay si Baal. Ipinakilala nila ang pagsamba kay Baal na isang Diyos-Diyosan at hindi makapangyarihang Diyos. Kaya nagalit ang Panginoon kay Ahab. Hindi kinalagdan ng Diyos ang kanyang buhay, plus nakapangasawa pa siya ng mas masama pa kaysa sa kanya. Kaya ang naging pamumuno na sa Israel, mga kapatid, ay hindi naging maayos. At naging karimari-marim ang kanilang sinapit, mga kapatid. Amen? Sapagkat walang ibang pangalan, walang ibang Diyos na kinikilala ang bayan ng Diyos at walang dapat makilala kundi ang Panginoon na makapangyarihan sa lahat. Minsan ang pangalan ng tao na ibinibigay sa lumang tipan, mga kapatid, ay galing minsan sa frustration. Naalala ko si Rachel, nung pangalanan niya si Benjamin, ang unang pangalan ni Benjamin, Benoni. Nung kanya kasi ipanganak ito, siya'y lubos na naghihirap. Kaya nung kanyang ipanganak si Benjamin, mga kapatid, ang naging pangalan niya ng una, Benoni. Ang Benoni, anak sa hirap. Pero nung mamatay si Rachel, mga kapatid, tinaas ni Jacob yung bata. Pinalitan niya yung pangalan. Ang pangalan mo na ngayon ay Benjamin. Benjamin. Son of the right hand. Hindi ka na anak sa hirap, anak ka na ng kanang kamay. Amen?
Maging ang ating Panginoon ay meron pong pangalan sa lumang tipan. Noong panahon ni Adan, ang pangalan na kanyang ipinakilala o nakilala ang kanyang pangalan bilang Elohim, bilang manlilikha, pinagmumulan ng buhay. Noong panahon ni Abraham, siya ay El Shaddai o makapangyarihang Diyos. Sapagkat siya'y gagawa, mag-establish siya ng isang great nation, ng isang dakilang bansa sa pamamagitan ni Abraham. Si Moses, mga kapatid, nung suguin niya, sabi ni Moses, nung ating binasa sa 13 hanggang 15 ng Exodo, mga kapatid, ang sabi ng Panginoon, sabihin mo sa kanilang sinugo ka ng ako yaong, ako nga, I am that I am, meaning self-existence. Hallelujah. Sa panahon nila, sa tetragrammaton na alpabeto, ito ay YHWH. Mahirap mabigkas. Hallelujah. Hindi basta-basta ang pwedeng bigkasin ang pangalan ng ating Panginoon. Kaya lang sa paglipas ng panahon, sa pagdating ng modernong panahon, mga kapatid, tinawag na itong Yahweh o Jehovah na ating po nakilala. Na atin na po nakilala, mga kapatid. Amen? Ang mahalaga ayon sa mga scholar, ito'y pagpaparangal sa Diyos at patungkol sa pangalan ng ating Panginoon. Kaya pwedeng bigkasin na Yahweh. Noong panahon nila, hindi pwedeng bigkasin to basta-basta, mga kapatid. Kasi masyadong banal ang pangalan ng ating Panginoon. At ang pangalan ng Panginoon ay makapangyarihan sa lahat. Na sinasabi niyang, ako ay makapangyarihan at walang tatalo sa aking kapangyarihan. Kaya nga pakilala niya sa kanyang bayan, ako ang nag-iisang Diyos na makapangyarihan sa lahat. Walang ibang Diyos na inanyuan na nauna sa akin o magkakaroon man pagkatapos ko. Ako ang una at ang huli, ang simula at ang wakas. Ako ang lumikha, hindi ako ang nilikha. Ako ang sinasamba, hindi ako ang sasamba. Amen. Wala siyang kapantay, siya'y nag-iisa. Gaya ng ating awitin, mga kapatid, na inaawit, ikaw ang tunay na Diyos, ika'y walang katulad, ika'y nag-iisa, ikaw lamang at wala ng iba. Sa'yo ang aming awit, sa'yo at dinggin ang aming tinig. Isisigaw sa mundong ito na ikaw ang tunay na Diyos. Palakpakan po natin ang Panginoon. And ako nga, mga kapatid, ay pamilyar sapagkat sinabi ng ating Panginoon, ako nga ang tubig na nagbibigay buhay. Ako nga ang tinapay na bumababang mula sa langit. Ako nga ang liwanag ng mundo. Ako nga ang mabuting pastol. Ako ang daan, ang katotohanan at ang buhay. At siyang naparito sa ating sanlibutan. And sabi ng Bible, mga kapatid, siya ay nagkatawang tao. Amen? Ang nag-iisang tunay na Diyos ay nagkatawang tao para sa atin. Na sinasabi kanina ng awitin, mga kapatid, tinubos tayo ng dugo ni Kristo Jesus, mga kapatid. Ngunit ang ating Panginoong Jesus, siya ang kapahayagan ng nag-iisang tunay na Diyos, mga kapatid. Sapagkat ang sabi ng Biblia, sa Kanya nananahan ang buong kapuspusan ng pagka-Diyos sa kahayagan, ayon sa laman. Si Yesu Kristo, hindi siya ang ikalawang persona, siya ang nag-iisang tunay na Diyos, mga kapatid. Siya ang Alpha at ang Omega. Sabi ng Isaiah chapter 9 verse 6, sa inyo ibinigay ang isang bata, sa inyo ipapanganak ang isang lalaki, at ang kanyang pangalan ay tatawagin kamangha-mangha, makapangyarihang Diyos, walang hanggang Ama, Pangulo ng Kapayapaan. Siya ang ating Panginoong Heso Kristo. Hindi sa kagaya ng ipinapangaral ng saksi ni Jehovah na siya lamang ay junior na anak ng Diyos. Hindi sa kagaya ng ipinapangaral ng iba na siya'y tao lamang sa likas na kalagayan. Siya ang ating Diyos, Ama. Amen. In Isaiah chapter 35 verse 4 to 6, sabi ng Panginoon kay Isaias, mga kapatid, sabi na sa pamamagitan ni Isaias, sabi sa kanyang bayan, inyong sabihin sa kanila na matatakoting puso, kayo magpakatapang, huwag kayo matakot. Narito ang inyong Diyos, referring to Yahweh, referring to Jehovah. Ang inyong Diyos ay pariritong may paghihiganti, may kagantihan ng Diyos. Siya'y paririto at iniligtas kayo.
Naganap ito kay Jesus Christ sa Luke chapter 7 verse 20 to 21. At pagdating sa kanya ng mga tao, kanilang sinabi, pinaparito kami ni Juan na tagapagbautismo na sinasabi, ikaw ba yaong paririto o hihintayin namin ang iba? Sabi ng Biblia 21, ng oras na iyon ay nagpagaling siya ng maraming may sakit at may mga pagkasalot at masasamang espiritu at kanyang pinagkaloobang makakita ang maraming bulag. Sapagkat nung tanongin siya ng mga tao, ang sagot ni Jesus Christ, sabihin nyo kay Juan, nakakita ang mga bulag, nakalakad ang mga pilay, nagkaroon ng pandinig ang mga bingi. Sapagkat ang Isaiah chapter 35 verse 4 to 6 ay may palatandaan na ang pagparito na nag-iisang Diyos ay may palatandaan na siya magpapagaling ng sakit, makakalakad ang mga pilay, makakita ang mga kapatid, ang mga bulag, at walang ibang itinuturo ang Biblia na nag-iisang tunay na Diyos na makapangyarihan sa lahat, kundi ang ating Panginoong Hesus Kristo. Hallelujah. Siya'y nahayag sa laman, sapagkat ililigtas niya ang kanyang bayan. Kaya ipinahayag niya ang kanyang pangalan. Hallelujah. Nung time na si Maria ay kausapin ng anghel, ang sabi ng anghel kay Maria, Anghel Gabriel kay Maria, Maria, ang pangalan ng batang ito ay tatawaging Jesus, sapagkat kanyang ililigtas ang kanyang bayan. Now, Jesus, mga kapatid, ang ibig sabihin, Yeshua is our salvation. Yahweh saves, Diyos na nagliligtas. Hallelujah. Amen. Napakamakapangyarihan ng pangalan ng ating pong Panginoon. So dahil sa pangailangan ng kaligtasan, ipinahayag niya ang kanyang pangalan na ililigtas niya ang kanyang bayan, na siya si Jesus ang magliligtas, hallelujah, ng kanyang bayan, ang magpapatawad ng kanilang kasalanan. Kaya ang sabi ni Juan sa Matthew chapter 3, nung makita niya si Jesus Christ, sabi ni Juan, ito ang kordero ng Diyos na mag-aalis ng kasalanan ng sanlibutan. Amen. Diyan po ba kayo lahat, mga kapatid? Hallelujah. Sa New Testament, ipinahayag ng Diyos yung kanyang pangalan, yung kanyang kapangyarihan. Maging sa Lumang Tipan, ipinahayag din ng Diyos yung kanyang pangalan at yung kanyang kapangyarihan. Naalala ko nung si Abraham, mga kapatid, anong ihahandog niya na si Isaac, alala doon siya sa Mount Horeb, mga kapatid, akto ng papatayin ni Abraham si Isaac upang ihandog. May tini na nagsabi sa kanya, wag mong gawin yan. At nung makita ni Abraham, mga kapatid, na meron pong upang inilaan ang Diyos, siya'y nagtanyag ng isang altar. Siya'y gumawa ng isang dambana sa harapan ng ating Panginoon. Dambana bilang pagsamba niya sa Diyos. At yung dambanang iyon ay pinangalanan niyang Jehovah Jireh. Ang Diyos ay nagpo-provide. Ang Diyos ay tumutugon. Ang Diyos ay nagkakaloob. And I believe sa panahon po natin ngayon, mga kapatid, ang Diyos ay nagpapahayag pa rin, nagpapakilala sa panahon natin ito, mga kapatid, na siya ang Jehovah Jireh, na siya ang Jehovah Rapha ang nagpapagaling, na siya ang Jehovah Nisi ang nagtatagumpay, na siya ang Jehovah Shalom ang nagbibigay ng kapayapaan. Hallelujah. Sino mang may pinagdadaanan sa atin ngayon ay ipapahayag din ng Diyos sa kanyang kapangyarihan, ang kanyang pangalan, ang kanyang kayang gawin. Kung tayo tatawag sa pangalan ng ating Panginoon, ang sabi ng Bible, hindi tayo ipapahiya ng Diyos at kailanman tayo ay ililigtas. Hallelujah. Come on, just call on the name of the Lord. Ano namang pinagdadaanan mo, nasa season ka man ng kawalan, He is our Jehovah Jireh. Kung ikaw man ay naguguluhan, He is our Jehovah Shalom, ang nagpapayapa. Kung ikaw ay stress, kung ikaw ay depressed, sa Jehovah Shalom, hindi ka pwede pasayahin, hindi ka pwede bigyan ng kapayapaan ng sanlibutan ito. Sa Kanya lamang ang kapayapaan. Kung ikaw ay lugi, kung ikaw ay lupaypay, sa Jehovah Nisi ang magtatagumpay.
ihahayag ng Diyos ang kanyang pangalan sa ating pinagdadaanan. Kay gandang isipin, kay gandang alalahanin na ang Diyos natin ay hindi lang nagliligtas ng ating mga kasalanan nung panahon tayo wala sa Diyos. Kaakibat ng kanyang pangalan ay ang kalwalhatian at ang kapangyarihang nasa iisang tunay na Diyos. Hallelujah! Kaya nga ang Diyos nagpapagaling, ang Diyos natin ay nagbibigay, ang Diyos natin ay tumutugon, ang Diyos natin ay nagliligtas, ang Diyos natin ay nagbabago ng buhay, nagbabago ng puso, nagbabago ng diwa, bumabaligtad ng sitwasyon, at nagtatagumpay sa ating mga buhay. Hallelujah! Just call on the name of the Lord. And I believe merong ipapakitang bago ang Diyos sa ating mga buhay. Sa oras at panahong tumatawag tayo sa Diyos. Dalangin ko sa Panginoon, huwag mawala ang ating pag-asa, huwag mawala ang ating kumpiyansa, ang pagtitiwala natin sa ating Panginoon, mga kapatid. Huwag tayong panghinaan ng loob sa ating mga buhay. Ang Diyos natin, sabi ng Biblia, si Jesucristo ang kahapon, ngayon, at magpakailanman. Hindi siya magbabago. Wala siyang planong magbago. Tayo lang bilang tao, mga kapatid, ang patuloy na maging stable. Amen. Patuloy tayo maglingkod sa ating Panginoon. Patuloy tayo magtiwala sa ating Diyos kasi hindi siya magbabago. Pwede tayo. Amen? Hindi siya magsasawa, pero pwedeng tayo. Hindi siya makakalimot, pero pwedeng tayo. Hindi tayo pababayaan, pwedeng tayo. Hindi tayo iwan, pwedeng tayo. But sirs, nais natin iparating sa umagang ito, mga kapatid, ang Diyos natin ay makapangyarihan sa lahat. Alam ko na patunayan yun ang kayang gawin ng Panginoon sa ating mga buhay. Amen? May kayang patunayan ang ating Panginoon. Sabi ng song leader kanina, sa pangalan ni Jesus may kagalingan, sa pangalan ni Jesus may katagumpayan, sa pangalan ni Jesus may kaligtasan. That name is not just only the name. Ang pangalang yan ay kinatatakutan ng demonyo, kinatatakutan ng pwersa ng kadiliman, mga kapatid. Every time mag-speak tayo ng pangalan ng ating Panginoong Jesus, in the name of Jesus, may mga demonyong kumakalas, may mga demonyong umaatras, may mga demonyong hindi nagtatagumpay. Narinig natin ang testimony ng ating pastora kanina sa lugar ng Dibangan, mga kapatid. I believe gusto ng kaaway hadlangan ang gawain ng Diyos. Naniniwala ako, mga kapatid, kapag usaping kaligtasan ang demonyo, hindi magpapatalo. Amen? Pero pinatunayan ng ating Panginoon, pigilan niya, mahal, hallelujah. Ano naman gawin niya sa lugar na iyon? Kapag dumating ang pagliligtas ng Diyos, dumating ang pangalan ng Panginoon, kapag ibinahayag ng Diyos at kanyang pangalan at kung sino siya, kahit ang tao ayaw magpakumbaba, luluhod sa Diyos, magpapakumbaba sa Diyos. Yung puso matigas, pinapalambot, yung ulo matigas, kaayos, pinapalambot ng ating Panginoon. Come on, there is power in the name of Jesus. Hallelujah! Praise God! Bakit? Mismong si Jesus ang nagpatunay, Matthew chapter 28, ang lahat ng kapamahalaan ay pinagkaloob na sa akin. Amen? All powers and authority was given to me. Nung siya'y mabuhay mula sa libingan pagkatapos ng 3 araw, sabi niya sa mga alagad before niyang ibigay yung Great Commission, sabi niya, all power, all authority is given. Ibinigay na sa akin lahat ng kapamahalaan, lahat ng kapangyarihan. Paki-flash na natin, kapatid. Matthew chapter 28, verse 18. Sa English term,
Ang lahat ng kapamahalaan sa langit, all power is given. Kapangyarihan. Amen. Lahat po magsabi kapangyarihan. All power is given unto me in heaven and in earth. That same power na meron si Jesus sa Matthew chapter 28 verse 18 ay same power na pinako niya Acts chapter 1 verse 8. Come on, hallelujah. Acts chapter 1 verse 8. But ye shall receive power after that the Holy Ghost had come upon thee, sapagkat tatanggap kayo ng kapangyarihan. Sa inyo ang kapangyarihan, sa inyong puso yung kapangyarihan. At kapangyarihan yan ay hindi isang emosyon lang, hindi isang pwersa lang mula sa langit. Yan si Jesus Christ sa anyo ng Espiritu Santo. And you shall be my witnesses in all Judea and Samaria. Amen. Magiging saksi tayo. Amen. Actually, mahirap mag-testify kung wala kang born again experience. Amen. Mahiya talaga tayo mag-response. Mahiya talaga tayo mag-testify. Mabuti ang Diyos kung wala tayong born again experience. Kung hindi tayo nabaptize in the name of Jesus at hindi tayo nabaptize in the Holy Spirit. Wala tayong magiging patotoo sa gitna ng mga tao, pero we can testify na ang Diyos mabuti, ang Diyos nagliligtas, ang Diyos ay tapat, ang Diyos ang tumulong sa akin nung depressed ako, ang Diyos ang tumulong sa akin nung may anxiety ako, ang Diyos nagbigay ng kapayapaan sa akin. Marami na ako napuntahan lugar para magbakasyon, pero hindi ako napayapa, hindi na panatag yung buhay ko. But Jesus is the answer and the ultimate answer sa lahat ng pinagdaanan ko. We can testify sa mga kamag-anak natin, we can testify sa mga kapitbahay natin, we can testify sa ating kapatiran. May Diyos sa si Jesus na hindi nagbabago. Sa si Jesus noon, ngayon, at sa darating. Sa si Jesus. Amen. He is Jesus. Lahat ng kapamahalaan sa langit at kapangyarihan ay ibinigay na sa Kanya. That's why walang magagawa ang demonyo sa pangalan ni Jesus. Walang magagawa, mga kapatid, hallelujah. Walang kapangyarihan ang barang at ulam sa mga Kristiyano, amen. Walang kapangyarihan ang mga bagay na yan sa mga naglilingkod sa ating Panginoon, hallelujah. Makapangyarihan ang ating Diyos, mga kapatid. Kaya tayo nagbabaptize sa tubig sa pangalan ng ating Panginoong Jesucristo, hindi sa titulo, sapagkat ang kapangyarihan ay kinaka Jesus Christ. Wala sa tatlong person na yun, mga kapatid. Na kay Kristo Jesus na ating Panginoon, na sa iisang pangalan na kumakatawan sa pagiging Ama, Anak at Espiritu Santo. Ama bilang manlilikha, Anak bilang manunubos, Espiritu Santo bilang mang-aaliw. Amen. Palakpakan po natin ang ating Panginoon, mga kapatid. That's why we baptize in the name of Jesus. We cast out devils in the name of Jesus. Nagpapatong tayo ng kamay sa mga may sakit o karamdaman sa pangalan ni Jesucristo. Sapagkat nasa Kanya ang lahat ng kapangyarihan. And ang sabi ng Philippians chapter 2, upang sa pamamagitan ni Kristo Jesus, iluhod lahat ng tuhod na nasa langit at nasa lupa. Amen. Church, kung patuloy nating ihahayag ang pangalan ng ating Panginoon sa ating mga buhay, ihahayag din ng Diyos ang kanyang kapangyarihan, mga kapatid. May papakita rin ng Diyos ang kanyang kaluwalhatian, ang kanyang kapangyarihan sa ating mga buhay. Every time, inahayag natin ang pangalan ng ating pong Panginoon, protektado tayo ng dugo ni Kristo Jesus. Sagot tayo ni Kristo Jesus. Hindi tayo iiwan ni pababayaan ni Kristo Jesus, mga kapatid. Because sa pangalang iyan ay meron pong kapangyarihan. Amen? Kaya nga, kung maiintindihan lang ng tao, mga kapatid, ang lahat ng problemang nangyayari sa buhay ng tao, isa lang ang kailangan niya, si Jesus. Ang Diyos lang ang kailangan niya sa kanyang buhay. Makamtan ko man lahat, sabi ng awitin, makamtan ko man lahat ng bagay sa mundo, kung wala naman ang Panginoon. Kaya nga sabi rin po ng isang awiting kilala natin, mga kapatid, ayaw ko nang tuluyang lumayo kay Jesus.
na pinagkakautangan kong lubos, kaya sa Kanya ako'y maglilingkod habang ako'y nabubuhay sa mundo. Why? Sapagkat na-witness natin, mga kapatid, amen, nasaksihan po natin, kung wala nga naman talaga ang Diyos, wala tayo sa buhay na ito. At siya ang ultimate na solution sa lahat ng pinagdadaanan ng tao. Natin sinasabi, wala tayong problema. Amen. Amen, mga kapatid. Natin sinasabi, wala tayong pagsubok. Natin sinasabi, wala tayong pinagdadaanan. But because of Jesus Christ, dahil sa pangalan ng ating Panginoong Yesus, dahil sa ating Diyos, hallelujah, nagiging posible yung imposible. Nagiging madali yung mahirap. Kaya natin ngumiti kahit may pinagdadaanan tayo. Kaya natin mag-share post kahit may mga pinagdadaanan tayo. Kaya natin mag-testify ang Diyos mabuti kahit masama ang nangyayari. Hallelujah. At nababataan natin na we-witness natin, mga kapatid, na notice natin that all things work together for good. Na ang lahat ng bagay nagkakalakip-lakip, masama man na ang nangyari, pero ito'y akin pa rin ikabubuti dahil sa pangalan ng ating Panginoong Jesus. Ilan man sa atin dito bago umattend ng church, may pinagdaanan pang problema sa bahay. Kasama na rin yung mga pagsubok sa buhay. Kaya matitestify natin, mga kaboy, sa ating Panginoon, kapag ang Diyos ang atin pong pinagtiwalaan, kapag ang Diyos ang atin pong pinaglingkuran sa ating mga buhay, kaya natin magpatuloy sa paglilingkod sa Panginoon. Amen? Amen, mga kapatid. Hallelujah. Kaya nga, magandang isipin at magandang makita, bago tayo makinig na sa ng ating Panginoon, meron mo tayong praise and worship. Tama. Bago tayo magbigay ng ating offering and tithes, meron mo tayong praise and worship. Amen. Bago tayo mag-testify, meron mo tayong praise and worship. Bakit? Sa pamamagitan ng praise and worship, tayo ay nakaka-praise, nakakapuri, nakakasamba sa Panginoon. Dumarating tayo sa puso ng pagsamba sa harapan ng ating Panginoon na kung saan doon natin siya nakikilala ng lubusan, doon natin nararamdaman yung kapangyarihan ng kanyang pangalan, doon siya kumikilos na ang Diyos, oo nga, mabuti sa buhay ko, bakit ako mag-aalala? Oo nga, ang Diyos ang tagapag-ingat ko, bakit ako matatakot? Ang Diyos ang provider ng buhay ko, bakit ako mababalisa? Ang Diyos ang protector ng buhay ko, bakit ako manganganib? At every time na magkakanta yung song leader, every time aawit yung backup singers, every time magdideclare sila na kabutihan ng ating Panginoon, I believe, sa isip at puso natin, mga kapatid, nangungusap yung mensahe ng Diyos. Amen? Kaya nga minsan natin mapigilan umiyak. Amen? Hindi siya dahil scripted, kundi dahil tinouch tayo ng presensya ng Panginoon. Naramdaman natin ang pag-ilos ng Diyos. Naramdaman, sabi kasi ng Biblia, for God inhabits the praises of His people. Sinasamahan niya raw ang pagpupuri ng kanyang mga anak. Totoo yan, mga kapatid. That every time meron tayo may gusto ko po kayo i-challenge. Oo, naniniwala po ako, mahirap magpuri kapag may problema. Pero kahit mahirap, posible pa rin magpuri kahit may problema. Posible pa rin magpuri kahit may pinagdadaanan. Posible, bakit? Hindi sa ability natin, kundi sa presensya ng ating pong Panginoon. Kaya ini-instruct tayo ng ating mga song leaders, ng ating mga backup singers, itaas natin ang ating kamay sa Panginoon, buksan natin ang ating puso sa ating Panginoon. Yun yung ating unang gagawin. Dahil kapag nagtaas ka ng kamay, kapag ikaw ay nagbukas ng labi, ikaw ay nagbukas ng iyong puso sa harapan ng ating Panginoon, dadaloy ang presensya ng Diyos. Mararamdaman mo ang pagyakap ng Diyos. Mararanasan mo ang pag-ilos ng ating Panginoon sa iyong buhay. Kaya every time meron tayo Sunday worship service, mga kapatid, uuwi tayo sa ating mga bahay, galing man tayo sa pagsubok, galing man tayo sa problema, lalabas tayo renewed, transformed, revived, dahil sa biyaya ng ating kong Panginoon. Palakpakan natin ang Diyos! Woo! Hallelujah! Kaya ang sabi ng Bible, Psalms chapter 9, verse 1 to 2, pupurihin kita, Yahweh, ng buong puso ko. Mga kahangahangang ginawa mo'y ipahahayag ko. Dahil sa iyo ako'y aawit na may kagalakan. Pupurihin kita, O Diyos, na kataas-taasan. Psalms 96, verse 3, ipahayag ninyo ang kanyang kaluwalhatian sa mga bansa, ang kagilagilalas ng mga gawa sa lahat ng mga bayan. And Psalms chapter 22, verse 22, aking ipahayag
ang iyong pangalan sa aking mga kapatid. Sa gitna ng kongregasyon, sa gitna ng kapulungan, hallelujah, ay pupurihin kita. Meron ba dito ang gusto magpuri at willing magpuri sa gitna ng kongregasyon, sa gitna ng kanyang mga kapatiran, sa gitna ng mga kapwa niya, department, mga kapatid? Nawa, patuloy natin purihin ang Panginoon sa gitna ng ating mga kapatiran. Sometimes, most of the time, minsan parang nawiwirduhan tayo sa ating mga kapatid. Diba? Ba't kaya ganyan siya magpuri? Grabe, parang OA masyado. But I believe, mga kapatid, hallelujah, maaaring hindi natin alam yung kanyang pinagdaanan. At Sunday lang yung naisip niyang paraan para ibuhos ko lahat. Amen? Hallelujah. Maaaring hindi natin siya kailangan tanungin. Pero kadalasan sa mga matindi magpuri sa ating Panginoon, matindi rin yung pinagdaanan. At talagang hinihintay niya lang magkaroon ng praise and worship. Itatalon ko lang ito. Isisigaw ko lang ito sa Panginoon. Itataas ko lang yung kamay ko kasi dito ako magkakaroon ng relief. Dito ako magkakaroon ng satisfaction. Dito ako magkakaroon ng peace. Dito ako mararamdaman ng presensya ng ating Panginoon. Kaya huwag niyo pong pipigilan yung katabi niyo kung siya may tumatalo na napakataas, kung siya may nagtataas ng kamay, mga kapatid, kung siya man ay maingay, hallelujah, dahil maaaring hindi natin alam kung ano yung kanyang pinagdaanan at linggo lang yung hinintay niyang paraan para isigaw ko ito, sabihin ko lahat ito sa at ibigay ko ang lahat sa Diyos. Amen? Hallelujah. Kagaya dun sa kwento ng Biblia ng ating Panginoong Jesus, yung ketungin. Pinagaling niya yung 10, pero siyam yung nakalimot, isa lang ang nakabalik. Sabi ng Bible, siya'y lumapit sa Panginoon. At siya'y nagpatira pa, at siya'y sumamba. Amen. Minsan weird, minsan OA, yung manifestation ng isang taong nagpupuri sa ating Panginoon. Pero ganoon talaga yung taong nakaranas ng kabutihan ng Diyos. Sabi nila, Pentecostals are too emotional and so emotional. No, I don't believe na tayo sobrang emotional. Amen? Di po ako naniniwala na tayo emotional. Bakit tayo nagtataas ng kamay? Bakit tayo umiiyak? Bakit tayo nagpupuri? Walang script sa praise and worship ng mga Pentecostal, mga kapatid. May pinanghuhugutan ang lahat. May pinanggagalingan ang lahat. Sapagkat ikaw ba naman, ikaw ang buhay mo walang halaga. Binigyan ng halaga. Wala ka ng kapatawaran, pinatawad ka. Pinalaya ka sa iyong kasalanan. Sa pagkaalipin sa sanlibutan, binigyan ka ng bagong pangalan. Binigyan ka ng bagong pagkatao. Binigyan ka ng bago pagkakakilanlan. Sino hindi mababaliw? Amen. Sino hindi mababaliw? Niyakap mo ako sa aking karumihan. Inibig mo ako ng di kayang tumpasan. Amen. Amen, mga kapatid. Halala, pwede ba ating purihin ang ating Panginoon? Oh, lolo mo, sana yun, lolo mo. Praise God. We don't worship God dahil lang may instrument tayo. I believe kapag yung instrument at yung musician natin sinamahan ng presensya ng Panginoon, doon talaga may pagkilos. Amen? Hindi man tayo magagaling, hindi man tayo, mga kapatid, mga professionals na musician, pero may pagmamalaki lang natin, we have the presence of God. Praise God. Wala amang galing, basta may anointing. That's enough. Susunod na lang galing. Susunod na lang ability. Mas mahalaga, may anointing. Kasi kung yung galing, walang anointing, walang kwenta ang bagay na ito. Amen? Mas maganda, mayroon tayong presensya, meron tayong encounter sa presensya ng ating Panginoon. Na every time aawit tayo sa ating Panginoon, every time tutugtog tayo sa ating Panginoon, tayo reflection lamang ng glory ng Panginoon. We not earn the glory, we reflect the glory. Amen. Purihin ang ating Panginoon.
That's why, patuloy nating purihin ang Panginoon sapagkat inihahayag niya ang kanyang pangalan sa ating mga pinagdadaanan. Na oo, may sakit ako, pero pupurihin ko ang Panginoon. Amen. Na oo, pwedeng baon ako sa utang, pero pupurihin ko ang Diyos. Amen. Oo, nahihirapan ako ngayon, pero pupurihin ko ang Diyos. Amen. Oo, nasa problema ako, nasa pagsubok ako, pero pupurihin ko ang Panginoon. I will choose to praise Him. Bless the Lord, O my soul, sabi David. And all that is within me, bless the Lord, O my soul. Madalas, bago siya humihingi sa Panginoon, siya sabi niya man sa kaluluwa niya, O kaluluwa ko, purihin mo ang Diyos. Kasi maganda nga naman maipakilala sa ating buhay. Maganda nga naman mga kapatid, ma-realize natin, purihin natin muna ang Diyos. Kasi sa totoo lang mga kapatid, hindi natin pinupuri ang Diyos para sa himala. Maling motibo po yun. Hindi natin pinupuri ang Diyos para sa milagro. Kasabay ng pagpupuri natin sa Diyos, dadaloy ang milagro. Dadaloy ang himala. Dadaloy ang pagpapala. Dadaloy ang kagalingan. Naalala niyo si Josaphat? 2 Chronicles chapter 20. Na si Josaphat, mga kapatid, ay makaranas ng threat, ng banta, kung saan lulusubin na sila ng at least 3 kaharian laban sa bayan ng Huda. Ang sabi ng Biblia, at si Josaphat ay nagtanyag ng ayuno sa bayan. Sila'y nagkakatipong, umaawit at nagpupuri sa Panginoon. And habang sila ay nasa gathering, habang sila ay nasa fellowship, nangusap ang Panginoon sa pamamagitan ni Jahaziel. Ang sabi ni Jahaziel, ito ang sinasabi ng Panginoon, humarap kayo sa bayan sapagat ang pakikipagbaka ay hindi sa inyo, kundi sa Diyos. Pero huwag kayo magdadala ng sandata, huwag kayo magdadala ng armas, sapagkat ipaglalaban kayo ng Panginoon. Pagkatapos mga kapatid kayo na umagahan, humarap sila sa mga kalaban. Totoo'y sabi ng Panginoon, anong dala nila? Mga instrumento. Nung umawit sila sa Panginoon, hallelujah. Nung nagpuri sila sa Panginoon, mga kapatid, nagbigay ang Diyos ng sagot sa kanilang problema. Yung kalaban na dapat silang papatayin, sila ang nagpatayan, mga kapatid. Amen. Gaano tayo kabilib sa praise and worship? Amen. Gaano tayo kabilib sa pagpupuri natin sa ating pong Panginoon? I believe, hallelujah, hindi man kasi pareho ng nakaranasan ni Diyos sa ang buhay natin ngayon. But I believe sa pangalan ng ating Panginoon, every time meron tayong praise and worship sa ating Panginoon, may mga lumalaya. Amen. May mga pinapagaling ang Panginoon. May mga kinikilos na bagbag na puso sa ating mga buhay, sa ating pagtitipon. Yung mahinang kaluluwa lumalakas. Hallelujah. Yun ang lulupay-pay na pananampalataya, bumabalik. Dahil sa pagpupuri sa ating Panginoon. Amen. Hallelujah. Kaya, masarap tumugtog sa Panginoon, pero masarap din purihin ang Diyos. Amen. Hallelujah. Kaya salamat sa ating Panginoon, mga kapatid. Sabi ko nga kanina, magagaling po ang inyong mga misisya sa lugar na ito. Purihin po ang Diyos. Ramdam natin ang presensya ng Panginoon. Hallelujah. Kanina, sarap pagpuri sa ating Panginoon, mga kapatid. Amen. Pero sanayin po natin na hindi po nakadepende sa kanila. Kahit hindi pa man sila tumutugtog, hindi natin magsimula na magpuri sa ating Panginoon. Oh, bless the Lord, oh my soul. O kahit kailan, hindi ka nagkulang, o napakabuti mo, noon ngayon, kailan pa man, sa buhay ko ay sapat. Ang instrument natin ay gabay lamang po para alalayan tayo sa puso ng pagsamba sa Panginoon. And ang ating mga musicians ay mga kapwa din natin worshipers sa ating Panginoon. Sila rin ay sumasamba sa Diyos. Sila rin ay nagpupuri sa ating Diyos, mga kapatid. Amen. Patuloy nating ipaalala sa ating isipan, with or without instrument, pupurihin ko ang Diyos. Amen. Sasambahin ko ang Diyos.
naabutan ko ng mga panahong ako elementarya, wala pang kuryente noon sa Bukana. Ang gamit lang namin ay Petromax. Alam ko, pamilyar po yan kay Pastora Neneng, kay Pastor Dennis. Wala pa pong ano noon, mga kapatid, wala pa pong kuryente. Naalala ko dati, nagme-medic service po kami. Petromax. Pero maliwanag ang Petromax. Mga kapatid, maganda ang ilaw ng Petromax. Tapos yung kasera, patawagin po. Yung lampara na tinutuwad lang pag may krudo. Ganun. May krudo yan. Tapos para lumakas uli. May na ni apoy, ituwad na uli. Amen. Hallelujah. Hindi natin nabutin kasi solar na tayo ngayon. Solar na tayo ngayon. But anyway, naalala ko siya kasi way back 2006, 2005, 2006. Wala pang masyadong gamit sa church. Gitara namin ay old type na ng gitara yun, mga kapatid. Tapos, kami-kami lang, mga kapatiran, Petromax sa gitna para magsilbing ilaw. Pero grabe ang revival that time. Hindi mapagpapalit sa panahon ito, mga kapatid. Hindi natin inuusgahan ang panahon natin ngayon. Pero grabe rin ang revival dati. Simpleng awit ka lang sa Panginoon, grabe na. Iba na ang impact. Ngayon, kompleto lang tayo ng instrument, ayaw pa rin umiyak. Aray ko po. Amen. Amen, mga kapatid. Agree po ba? Diba? Praise God, meron tayong pianista. Meron tayong piano at magandang pianista. Hallelujah. Meron tayong drum set. Meron tayong gwapong drummer. Meron tayong gitarista. Ang gwapo ng mga gitarista nyo. Pwede ba ma-albor minsan? Hallelujah. But, na-observe ko, mga kapatid, kahit sa ibang church, kahit kompleto yung gamit, at magagaling yung gumagamit, minsan hirap magpuri yung kongregasyon. Amen? Pero naalala ko ng mga panahong iyon, mga kapatid, kahit Petromax ang gamit namin, kahit si Kaloloy lang yung nagigitara sa amin, gamit ang makalumang tugtugin. Pero hindi matatawaran ang kagalakan sa puso. At hindi matatawaran ang presensya ng Panginoon na namamagitan sa pagpupuri ng kanyang mga anak. Amen? Ngayon, convenient at napaka-convenient sa tayo magpuri sa Panginoon. Meron na tayong mga electric drums, meron na po tayong mga electric gadgets, mga kapatid, electric instruments para tayo po ay makapagpuri ng malakas, maganda sa ating pong Panginoon. Pero patuloy tayo magpuri sa Diyos ayon sa tugtugin ng ating puso. Actually, mga kapatid, kahit gaano mag-prepare ang music team, danas ko to. Kahit gaano mag-pray yung song leader, Lord, gamitin mo ako, Panginoon. Magindaluin po ako ng anointing. Kahit gaano sila mag-practice, kahit gaano katagalog yung Tagalog, kung hindi ka magpupuri sa Diyos, walang mangyayari. Hindi po dadaloy ang kapangyarihan ng Panginoon kung hindi tayo sasamba sa Kanya. Amen, mga kapatid. At kung walang revelation ng pangalan ng Panginoon sa ating mga buhay, mahirapan talaga tayo magpuri. Pero ako po naniniwala kahit hindi ko po kayo tanungin, ang Diyos ay nagpahayag ng kanyang kapangyarihan, ng kanyang pangalan sa inyong mga buhay. Siya ang Jehovah Jireh, ang Jehovah Nisi, ang Jehovah Rapha, ang Jehovah Shalom na nagpakilala sa ating mga buhay. So anong dahilan na hindi natin pupurihin ang Diyos? Anong dahilan na hindi natin sasambahin ang Panginoon? Gayong ipinahahayag ng Diyos ang kanyang karangalan, ang kanyang kapangyarihan, ang kanyang kapangyarihan sa ating mga buhay. Kaya ang sabi ng Bisaya, walay rason na di natin halaron ang Diyos. Amen? Ano sabi doon? Walay rason na dili ka namo simbahon. Walay rason na dili ka namo halaran. Pasidunggan, pasalamatan sa tanan. Kasi wala naman talagang dahilan na hindi natin pupurihin ang Diyos. Sa katunayan, kahit ang Diyos ay hindi lagi nagbibigay ng pagpapala sa buhay natin, karapat-dapat pa rin pusang sambahin. Bakit? Sapagkat siya ay Diyos na makapangyarihan sa lahat. Siya ay Diyos na sinasamba sa Espiritu at katotohanan. Amen.
Hallelujah. Kaya mga kapatid, nawa piliin nating magpuri sa ating Panginoon. Dahil ang Diyos ay nagpapahayag sa ating mga buhay. Diba usually, sinasabi sa atin, some leaders man or backup singers, purihin natin ang Panginoon. Amen? Taas po ang kamay na lagi po nakakarinig na purihin natin ang Panginoon. Alam ko po lahat tayo, mga kapatid. Pero actually, yung pagpupuri sa Diyos, hindi lang yun po para sa Diyos. Ang nagbe-benefit po talaga, hindi lang Diyos, tayo rin. Tignan niyo po to. Every time sinasabi natin, mabuti ang Diyos, hindi lang siya nabibigyan ng kalulahatian. Ipinapaalala rin sa ating isipan na oo nga, mabuti siya. May balik, may vice versa. Nagpuri ako, may benepisyo. Tama? Nagpuri ako, may benepisyo. Na every time, ikaw ay mabuti o Diyos, ikaw ay tapat. Oo nga, ipinapaalala sa isipan mo na siya'y mabuti, siya'y tapat. Bakit ako mag-aalinlangan? Gaya ng sabi ng kanta, ngayon pa ba magdududa? Katapatan mo ay subok na. Pinapaalala sa atin, nakada sabihin natin, Panginoon, ikaw po'y karapat dapat sambahin. Hindi lang natin nabibigyan ng kalulahatian, parangal ang Diyos, nabibigyan din tayo ng paalala na oo nga, karapat dapat siyang sambahin. Regardless ng aking kalagayan, sasambahin ko siya. Ano man ang katayuan ko, sasambahin ko siya. Ano man ang estado ko, sasambahin ko siya. May vice versa, may balikan pong nangyayari kapag pinupuri natin ang Panginoon. And especially kapag ikaw ay nagtataas ng kamay sa Panginoon, ikaw ay nagpupuri sa ating Panginoon, mga kapatid. Amen? May kakaibang puwersa. Kaya sabi ko nga po kayo na naiiyak tayo. Bakit? Kasi meron pong ginagawang pagkilos ang Panginoon sa pagpupuri ng kanyang mga anak. Amen? Na ipinapaalala sa atin ng Panginoon kung sino siya sa atin. Now, controversial yung awiting Diyos ka sa amin. But we have an issue, mga kapatid. We don't have an issue sa ganyang bagay. Actually, lamang naman po sa atin yung lyrics ng kanta. Sa lahat ng panahon, Diyos ka sa amin. Sa lahat ng oras, nariyan para sa amin. Panginoong Jesus, purihin ka, dakilain ka sa buhay ko, aking Ama. Wala pong problema doon. Wala tayong dapat baguhin doon. Sapagkat yung lyrics as mas tumitibay sa paniniwala natin na si Jesus Christ ang siyang Diyos Ama. Siya ang nag-iisang tunay na Diyos, mga kapatid. Amen? And I especially, every time inaawit natin yan, maging ako man, kapag inaawit yung kanta na yan, mga kapatid, ay nagbibigay ng paalala sa buhay ko na oo nga, ang Diyos ay Diyos sa buhay namin noon, at Diyos ay Diyos sa buhay namin ngayon, at siyang Diyos sa darating na panahon. Na sa lahat ng panahon, umulan man o uminit, panahon man ng sagana o salag, panahon man ng katagumpayan o lugi, ang Diyos ay Diyos sa buhay namin. Ang Diyos ay Diyos sa buhay natin. Amen. Hallelujah. Tayo po lahat ay tumayo, mga kapatid.